Ako rin pong ginamit ng Panginoon para ma-convert ko yung aking asawa ngayon. May mga Bible studies po ako at nanggaling po siya ng Manila at dahil nga po sagrado, dekantado, alam niyo naman po ibig sabihin, naka-welding pa, nakatoliko, at member po siya ng, I think, choir pa sa El Shaddai o ano? Ano yun? Yeah? Di ba? Singles? El Shaddai din. El Shaddai din. So, talagang ayaw. Kumbaga, ako po'y namapasyal sa kanila dahil po ang kanya pong nanay ay nasa langit na. At tinagubiling sa akin na mayroon akong anak na dalaga. Sabi ko, may girlfriend na po ako. Hindi yun. May anak akong dalaga na sana madala sa Panginoon. Kaya pinapasyalan ko po sila sa kanilang tindahan. Inis na inis po sa akin yan. Ano po? Dito na naman ito. Talagang nagtatago po yan. Nagtumapalinis po yan. Pero nagpapatuloy po ako dahil wala naman po akong interes sa kanya. Ang interes po niya. Alam niya po yan. Wala din ang bayaw yan. Pero gusto ko po siya madali sa Panginoon. Gusto ko po siya madali sa Panginoon. At sa katapatan ng Diyos ay nung panahon po na ako po ay panahon na ng mag-asawa, 3 taon na po ako nagtatrabaho sa land bank. Sabi ko, Panginoon, ako po ba ay napapanahon na para mag-asawa? So, humingi po ako ng blessing ng aking lolo, humingi ako ng blessing ng tatay ko at nanay ko. Ipinalam ko po sa mga kaibigan ko na ako'y may plano ng mag-asawa. Kung sino, hindi ko alam. Nakita ng Diyos kasi hiningi. Ganon din po, sabi ko, Panginoon, para kayo maniwala kay Pastor, pero gusto ko subukan. Sabi ko, Panginoon, kung paano ginawa mo kay Pastor Garcia, Pastor Shirley Garcia, ganon din po, Panginoon, hinihingi ko ngayon. Dahil meron po akong girlfriend na Bible school student, dalawang misis ko yan, 5 years na pong girlfriend ko, Bible school student, because I know na magiging pastor ako. Bible school student ang aking pong girlfriend. Bukod pa si Awang Lipin. Ang dami na, di ba? Ngayon, ito nga po. Ako pong humingi ng tulong sa Panginoon. Sabi ko, gusto ko po, hindi po, no, not my will, but your will be done. Sabi ko, Panginoon, kung panahon na kung saan panahon mag-asawa, sabi ko, Panginoon, kung ano po bang ipakita mo sa akin ang babae, aking makasalan. At ito pong nangyari, midnight, uy, tulog na panahon yan, at may pinapakita po sa aking babae na hindi ko nakita sa buong buhay ko, hindi ko alam ang pangalan niya, basta nung ko lang nakita nung gabing yun. Pero sa ulo sa akin ng Panginoon na kanyang itsura, ang kanyang kulay, ang kanyang hubog ng katawan, na malasog siya, hindi payat, hindi man mataba, malasog lang. Ano po yun? And then, mukhang itong babaeng ito yung naging misteryoso po sa buhay ko. Nagkaroon siguro month po yan ng mga June ng time na yan, at nagkaroon po ng Jesus, March for Jesus. I don't know kung ginagawa niya. March for Jesus, June, nangyari po yan. At lahat po kami ay mayroon pong pagsasama-sama ng lahat ng mga Kristiyano. Okay? Nagma-March for Jesus. At worship leader po ako ng time na yan. I'm the worship leader. Alam po ba ninyo? Nakatingin ako sa mga babae. Sabi ko, saan kaya Lord dito? Babae na panaginipan ko. Hindi ko makita. June po yan. Ang misis ko po ay dumating month na po ng October yan kasi semester break. At 17 years old na po siya. At marami po siyang chikinini sa mukha. 17, di ba? Tiglig. Alam niyo po yung sabihin? About pimples. Anahin po niya pimples. At naming na naming po yan. Wala po yan sa inagat po na kung ano. And then, dahil ipakita na po sa akin, habang hinahanap po yung babae yan, ay lumilipas pong panahon. That was 1994. Pinakita ko sa akin yung dream na yan. Alright? Now, habang nagbabible study po ako, napapansin ko na ayaw niya, pero sa iyong pag-aakay ng kaluluwa, ay sumama po siya. And then, gumagawa ng proseso ng Panginoon, na-born again po siya, na halos, ang dami niya po mga verses na sa ulo lahat sa buong Romans. And then, ang Panginoon, nagdala sa kanya sa church, tumagal siya sa Panginoon, salamat sa Diyos. At alam niya, pinikilala niya ako ang kanyang tayo sa Espiritu. Ako ginamit ng Panginoon para madala siya sa Lord. And then, nag-celebrate po siya ng dibu. Okay, 18 years old.
then, nag-19 po siya. Nung time na yun na 19 na po siya, ay naka-wear po siya ng isang klaseng damit na na-remind ako sa parang napaniginaw. Parang kilala ko na itong babae to, sabi ko. At dahil nga po, ang vision na pinakita ko sa akin ng Panginoon na isometric, kung engineering po kayo, you know my term na ginagamit. Isometric ay hindi front view, hindi side view, pag isometric, perfect view po yan. Nakita mo yung front at saka side. So, na ganyan po yan. Kita po yung buhok ng mukha niya, ng ilong niya, ng buhok niya na gumagano dito sa may tenga. Tapos, yung lusog ng kanyang pangatawan at ang kulay na talagang typical na kayumanggi. Dahil ang gusto ko talaga na maging asawa ay maputi. Kasi maputi. Pero nung makita ko yung kayumanggi, sabi ko, Lord, pwede na rin po, pwede na rin po. Pero po ninyo, nung makita ko yung babae yun, parang napait. Kasi ko, Lord, bakit tinamaan mo ako ng kurason dito sa babae ko? Ay, ngayon ko lang sabi ko, Lord, hindi ko po kilala yan. Sino yan? Taga saan yan? Saan ko makikita yan? Yun ang tanong ko sa Panginoon. And then, tingnan ko, 19 years old, nakita ko yung babae, sabi ko, she was sitting 1, 2, 3, pangatlo po ako naroon sa kanya, at sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ito po yung babae nito, kung ito yung babae nito, ang pinakita mo sa akin sa panaginip, bahala kang manligaw dyan. Hindi mo liligawan yan, sabi ko. Bahala kang manligaw dyan. And then, ang nangyari po, confirmation yung aming pastor na naging inspirasyon ko sa aking panalangin, ay nanaginip din, at nagkaroon po siya ng katarak, hindi na po siya makakita, nagdilim na yung kanyang mata. Pero at 2 o'clock ng hapon, may confirmation po sa kanya. Sabi niya, Brother Mars, Brother Mars, halika. Nanaginip ako. Ang panaginip ko ay ikaw at ang partner mo. Sabi ko, Pastor, sino po ba? Dahil alam niyo may girlfriend po ako sa Bible School. Second year college na po sa Bible School. And then, sabi niya, hindi yun. Sino po? Yung anak ni Sister Prene. Sabi ko, talaga sigurado kayo, Pastor, yun na yun. Anong gagawin ko, Pastor? Puntahan mo na! May blessing na po ako. Then, pwede na ako pakasal. Mukha na yun. And then, kinausap ko po yung babae yun. Walang ligawan, kundi sabi ko lang, Sister, pwede ka naman mag-usap ng konti. Sabi niya, David, sabi ko, itatanong lang ako sa inyo konti. Kunting tanong, sabi ko. May panaginip kasi ako na medyo matagal-tagal na napanahon. May nakita akong babae doon, pero hindi ko naman sinasabi ikaw yun. Sabi ko sa kanya, may tanong ako sa iyo, unang tanong. May parang managinip ka na. Sabi niya, mukhang interesado sa tanong ko. Ano yung gusto sabihin na nanaginip ka rin ba sa akin? Sabi niya, madalas? Sumagay sa kanyang panaginip, samantalang inis naman siya sa akin. So, ang Panginoon na nanligaw sa kanya. And then, nag-usap lang po kami na ako ay mag-aasawa na. At hindi ko maalam kung ikaw yun. Pero mukhang hindi ko masabi sa kanya ikaw na yun. And then, ang tanong niya sa akin, paano yung girlfriend mo na doon sa Bible School? Sabi ko, ang Panginoon ang mag-aayos sa kanya. Ang Panginoon ang pangalan sa kanya. And so, yun nga ang ginawa ng Panginoon. Ang panaginip po lang yun ay na-confirm po din po sa kanyang nanay. Ang nanay niya po ay nakapanaginip na Brother Mars po ang tawag sa akin ng lahat. At ang panaginip po ng aking mother-in-law ay may invitation sa kanya. Sabi sa kanya, Sister Penny, bakit nandito ka ba? Hindi ba kasal ngayon ni Brother Mars? Ayun nga pala. So pumunta po siya, at siyempre po kapag ikaw ay papasok sa church, nakatalikod po ang bride na papasok. Dahil nakaharap yun sa nobyo. Ang nobyo ang nasa pulpit, di ba? Nakaharap sa congregation. Ang bride nandun sa dulo. Dahil magbuwag siya para sa lululog siya ng groom. Kalala niyo? So, yung aking mother-in-law, papasok, nakita niya nakatalikod sa kanya yung bride. So, as the bride is walking along para kunin ng nobyo, at alam niyang nandun ako kasi alam niya ako yung makasal, pagharap mo ng bride, sabi niya, anak ko, ikakasal, iyak po siya kasi nung time na yun, na naginip ang aking pinan, bata pa po siya. Talaga kasi bata pa, wala pang 20 anos.
inuna mo. Huwag mong pangunahan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hilingin mo ito sa Diyos kasi bago ka isilang, pinagbubuntis ka pala ng nanay mo, alam na ng Panginoon ang partner mo sa iyo. Nakadesenyo na po. Walang aksidente sa Panginoon. May plano ang Diyos sa pagbuhay natin. Kaya kung atin po itong pangunahan, dyan po nagugulog na nawawala ang tahig. And so, maghintay, unahin ang Panginoon, lahat ng mga bagay na ito susunod na Panginoon. Amen? So praise God. Yun pong binasa po natin sa aklat ng John, mukhang dyan na tayo magtatapos. Kasi po, napakapilito po ng oras Ako po'y ninenervyo sa inyong lahat. Naging patutuwa na lang pong aking sinare sa inyo. But then, gusto kong bigyan ng emphasis na yung pong aklat ng John, dalawang bagay po na napaka-importante ang dapat po natin tandaan. Una, si Nicodemus ay isang Pariseo. At hindi lang po basta Pariseo, kundi isang leader siya na Jewish na Pharisee. Sino pong nakakaintindi ng salitang Pharisee? What do you know about the word Pharisee? Pagka ikaw ay Pariseo, ano ka? Anybody? Meron pa kayong naiintindihan sa word ng Pharisee? Hi, Chris? Okay. Alright. Sa panahon ni Jesus Christ, ay sumulpot itong mga Pharisees. Ito po ay sekta ng mga Hudyo. At hindi po lang ito basta sekta. Mataas na klaseng sekta ng relihiyon ng mga Hudyo. Pag ikaw ay Pharisee, okay, pag Pharisee ka, 2 beses ka sa isang linggo mag-fasting. Pag ikaw ay Pharisee, ikaw ay faithful sa pagbabayad ng tithes and offerings. Pag ikaw ay Pharisee, ikaw ay nagbibigay ng abuloy sa mga mahihirap. Pag ikaw ay Pharisee, ang daming mga restrictions na hindi mo pwedeng kainin, hindi mo pwedeng i-touch, dahil po napakataas na klase ng relihiyon ito sa panahon ni Jesus. Pero bakit sinasaway ang mga Pharisee noong panahon ni Jesus? Naalala po ninyo, habang binabasa po ninyong Biblia, sinasaway ng Panginoon, kayo na mga eskriba at Pariseo, mga lahi ng ulubong. Bakit ganun ang turing ng Panginoon sa kanila? Sapagkat sa pagiging stricto nila sa pagtupad ng kautusan at mga turo ng magulang, hindi na sila nakapag-concentrate na sundin ang Panginoon ng buong puso, kundi sa restrictions sila nakatingin. Bawal kumain ng hindi naghugas ng kamay. Maraming mga bawal sa kanila. At yung mga bawal na yun ang binabantayan, hindi yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa ang kanilang isinasalang-alang. Yun ang ayaw ng Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Jesus, kung kayo ay gusto nyo na pumunta sa langit, dapat ninyong higitan pa ang katuwiran ng mga Pariseo. Naalala niyo po, did you hear that? Did you read that? Sabi niya, if you want to go to heaven, you need to exceed the faithfulness and the quality of the Pharisees. Anong ibig sabihin nito? Mas matindi ba dapat kayo mag-fasting? Mas matindi ba dapat kayong magbigay? Mas marami ba kayong dapat na mabigyan mga tao? Mas magiging mga perpetual relihiyoso pa kayong mga tao para malampasan ninyo ito at qualified kayo sa heaven? That's not the case. Hindi pa po yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang kahigitan natin sa mga Pariseo ay kakaiba. At ito po yung sinasabi ng Panginoon ng isang gabi, itong si Nicodemo na isang Pariseo, siya po ay mataas ang kanyang leader. If you will examine the Bible, he is a Jewish leader. Leader po siya. Pero, nakita niya po ang kaibahan ng turo ng Panginoong Jesucristo. Ibang klase, may dating, makalangit, at gumagaling ang may makaramdaman, lumalaya sa mga demonyo. May command. Alam niya na galing ito sa Diyos. Pero ayaw niya na ma-excommunicate sa kanyang sektang Pharisee. Bakit po? Dahil dalit sa kanya, ang mga Pariseo, kapag nakita na si Nicodemo ay nakikipag-usap sa Panginoon at mako-convert sa Christianity. Now, ang sabi ng Biblia, one particular night, kinausap niya po personally ang Panginoon, nag-appointment po siya sa Diyos, gabi siya pumunta dahil ayaw niyang makita siya ng kapwa Pariseo.
Ibig sabihin, mayroon point of interest na gusto malaman si Nicodemus sa Panginoon. Interesado siya sa isang bagay. At ang kanyang interest ay napakahalaga. Ang tanong niya, Lord, what must I do to be saved? And to inherit the kingdom of God? Yun po ang kanyang katanungan. Dahil sabi niya, ako'y naniniwala na kayo bilang guro ay nagmula sa langit. Dahil hindi niyo magagawa ang mga kababalaghang ito kung wala kayong anointing na buhat sa langit. Sabi niya, kaya interesado siya, alam niya. But then, alam po ba niyo, si Nicodemo ay may nakita sa Panginoon, ngunit may nakitang kaibahan ang Panginoon kay Nicodemo na dapat malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Bakit po? Sinaway siya ng Panginoon, Nicodemo, guro ka pa namang tinuruan. See? He is a teacher of the law in the sect of Pharisee. Very strict, religious sect sa Judaism. Okay? The Pharisee. Now, itong panahon ito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, na-discern kaagad ng Panginoon na may need si Nicodemo. Hindi ang pagtupad sa kautusan, hindi ang pagiging religyoso, kundi may pagbabago na dapat maintindihan si Nicodemo. Sabi ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, kailangan mo na ma-born again. Kailangan mo na maisilang na muli. Alam po ninyo, nahulog ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin nung wow! Born again! Yun po yung bungad ko kanina. Born again, hindi niya naintindihan. Pwede po bang pumasok uli ang isang matanda ng tao sa sinapupunan ng kanyang ina at isilang uli? Sabi ng Panginoon, maliban na kapag ikaw ay isilang sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ang pagkakaintindi nyo doon sa salitang malibang ipanganak ka sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sino po sa inyo ang meron pong tamang interpretasyon dito sa word nito? Anyone? Walang makakapunta sa langit maliban na isilang siya sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu. Dapat pong maintindihan ninyo kasi baka kung basahin man po ninyo ng basahin ang Biblia, kapag hindi po ninyo naintindihan, malabo po na mangyaring maisagawa natin ito. Ano po ang inyong pagkakaintindi? Meron po ba? Any guess or any interpretation na galing po sa inyo? Somebody, I want your interaction. I want you to say something. Please. Ano po ang inyong pagkakaintindi? Ano bang dapat gawin? Bakit merong sinabi ang Panginoon na malibang ipanganak ang isang tao sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa akin? What is this? Brother George. Oo nga, pinakasusi. Pero ang tanong ko, application sa buhay, ano ba ito? Isuko mo yung mga kasalanan mo. Isuko mo yung mga kasalanan mo. Magbagong buhay ka. Bagong buhay ka. Amen? Anyone? Please say something. Ha? Accept first the Lord as personal. Tanggapin mo muna siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen? Sino po po? Say something. Sige po, huwag kayo mahiya. Just say something. Say something. Confess your sin. Anong connection lahat dun sa sinasabi natin maliban na ipanganak ka sa tubig at sa Espiritu? What is that? Say something, Jay. Water baptism. Yes. Come on, say something, come on. Mga Kristiyano tayo, dapat naintindihan natin yan. Alam po ninyo, ganito po ako mag-discuss sa Winnipeg. Bakit po? Kasi gusto ko na iintindihan nila yung binabasa nila. Okay? Kasi pagka kayo po ay hahayo at may magtanong sa inyo, baka hindi nyo ma-explain, hindi na ako susunod yan. Hindi nyo pala kayang explain yan. I am explaining to you one basic thing.
At marami pa po tayong pag-uusapan. Ulubin ng Panginoon, babalik po dito. Marami po tayong pag-aaral. Come on. Tubig at Espiritu. Pastor Sam, come on, say something. Ano na yung dito? Brother Jones. See? Di ba? Ngayon nakasunod doon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung maliban o hindi ninyo gawin ito. Na kayo ay maisilang sa tubig at sa Espiritu. Ano ito? Sabi ko sa inyo, kulang ang pagiging Kristiyano natin. Hindi natin naiintindihan to. Di ba? Come on, Christian! What is this? Kasi sinasabi mo, natatay na yan, para si Pero, wala kasi Pero, pero pag sabi ni Jesus Christ, paliban ka na ipadala sa tubig at sa buwan, hindi ka makakapasok sa langit. Pero ano, sino ka din, hindi talaga sa makakapasok, hindi naiintindihan yung salita ng Diyos. Tama. Diba? Ngayon, dahil hindi naintindihan ni Nicodemo yung salita ng Diyos, ano naintindihan ninyo sa salita ng Diyos sa tubig at Espiritu? The same question kay Nicodemo. Come on! Hindi ko tatantanan. Hindi nyo sinasagot ito. What? Siguro po yung mamatay ka sa sarili mo. Mamatay ka sa sarili mo? Oh, mabigat po yan. Come on. Ang gabi mo si Kristo, meron kayo pagligtas. Tapos, sumunod ka sa bautismo. Yung bautismo. Ka na. Hallelujah, Jesus. Mukhang nagkakaigihan na tayo ngayon. Mukhang kanina, mukhang Okay. Guys, napakasimple talaga nun. Kung minsan, ito po yun ha, yung basic na sinasabi ng Panginoon, ang dami nating interpretasyon na hindi maintindihan ng kapwa natin at hindi natin maintindihan ang ating sarili mismo. Ang bautismo sa tubig ay bautismo ni Juan. Ano itong bautismo ni Juan? Ang bautismo ni Juan na bautismo sa tubig ay bautismo ng pagsisisi. Nakukuha ninyo ako? Ang bautismo ni Juan na water baptism, that you must be born in water. Water baptism is a sign of repentance. Tama, kapatid? Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, huwag mo na itong balikan. Binago ka na ng Panginoon. Ang ebidensya na ikaw ay binago na ng Diyos na gusto mong sumunod sa kaharian ng Panginoon ay mag-undergo ka ng water baptism. Bakit? Dahil kung hindi ka mag-undergo ng water baptism, ay kulang ang iyong ginawang proseso sa pagiging Kristiyano. Bakit? Dahil kapag ikaw ay nilublog, bakit si Jesus ay binautismo sa tubig? Nagbigay siya ng example sa lahat ng Kristiyano na dapat na sundin ng bawat isa. Bakit? Ilulubog ka sa tubig. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng iyong kasalanan, lahat ng iyong lumang pagkatao, ibabaon mo yan. At kapag iaahon ka, isa ka ng bagong nilalang ng Panginoon. Number 1, tubig. Water baptism. Tubig. Next. Tubig at Espiritu. Tubig ulit. Number 2. Tubig number 1, water baptism. The baptism of repentance. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit na hindi ka nagsisisi. Maliwanag? Maliwanag? Hindi ka pwedeng papasok sa langit na binabalikan mo yung lumang pagkatao. Parang papetex-petex lang. Iiwanan mo yung completely. Bakit? Kasi ang langit ay hindi nagbibiro, kasing hindi rin nagbibiro ang impyerno. Maliwanag po? Kasi dalawa niya. Walang purgatorio. Langit lang at impyerno. Hindi pwede ang isang kapaan mo nasa langit, ang isang sa diba? Now, tubig. Number 2. Ang tubig ay naglilinis. Ang tubig ay ang salita ng Diyos. Nilinis ko na kayo. Tubig. Nilinis. Cleansing. Nilinis ko na kayo dahil sa aking mga salita.
bumababad ba tayo sa tubig ng salita ng Diyos? May alam pa kayo dyan? Pag hindi pa rin po naintindihan yan, magbasa ayo ng salita ng Diyos dahil ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na kinain natin kanina, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Tubig. Next is spiritual. Ang Holy Spirit, ang pinakakailangan natin sa ating buhay. Dahil ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Ang Holy Spirit, ang silyo natin, dahil kung wala yung Holy Spirit na tatak, the seal for us, hindi ka makakasama sa rapture. Because of that Holy Spirit, yan yung magnet mo pag ikaw ay rapture. It is the Holy Spirit na dapat na nakatira sa ating buhay. Isang kaloob lang tawag sa atin, ng banal na Espiritu, isang yan ang gumagawa. You need to be baptized of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin nito, kapatid, kailangan mong bumaba, hindi na ngayon sa tubig, kundi sa Espiritu. Led by the Spirit of God. Ang sabi ng Biblia, maliban na ikaw ay pangunahan ng banal na Espiritu, ang laman ang iyong nasusunod. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21, patayin ang laman at bumaba sa Espiritu Santo. Except a man be born in water, repentance, water baptism, the Word of God, and the Holy Spirit na magkokontrol ng buhay mo, na magpapago ng buhay mo, na dati wala kang kagalagana sa pag-worship, ngayon ang gusto mo ng worship ang Panginoon. Dati tamad kang manalangin, ngayon ang sipak mo ng manalangin. Dati ayaw mong bumabako ng madaling araw para manalangin, ngayon tuwang-tuwa ka na. Bakit? You are led by the Spirit. Dati ayaw mong makinig ng salita ng Panginoon. Dati ayaw mong ikaw yung iniimbitahan. Wala akong panahon dyan. Pero ngayon, tuwang-tuwa kang makinig. Kahit alas 3 na ng hapon, ayaw mo pa umuwi. Bakit? Babad sa banal na Espiritu. Ito yung mga taong led by the Holy Spirit. Ito yung mga taong sigurado ang pasok sa langit. Nikodemo, ito ang kailangan mo sa buhay mo. Hindi yung pinag-aralan mo. Lalo kang nagmamalaki dahil sa yung pinag-aralan mo. Ang kailangan mo yung mabago ang iyong buhay. Maisilang ka sa Diyos. Born of God. You are born again. Not birthed by your mother. Dahil nung ikaw isinilang ng nanay mo, naisilang pati sa'yo, namana mo ang kasalanan. Kailangan mo paisilang ulit. Ang pagkasilang mo ay sa sinapupunan ng Diyos. You are the child of God. Now, we belong to the kingdom. At may gagawin po tayo sa kingdom. Kaya nga po kagabi sinabi ko sa inyo, walang tamad sa kingdom of God. Kasi alam ng mga Kristiyano kung ano yung kanyang role and responsibility bilang Christian. Na kapag tinawag kang Christian, alam mo na si Kristo ang iyong Panginoon. Why did they call you Christian? Because of Christ Jesus. You are representing Jesus Christ. The glowing Jesus Christ in you. Jesus Christ in you. Christian, 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 Christian. At pag narinig mo natin ang pakaka, na mangyayari po sa buong daigdig, yung may tubig at banal na Espiritu. Ang sasabay ito, sasabay-sabay. Amen? Dari po lahat ito. Ano pa naman natin? Yes, Lord. We need to repent. We need to change our lives. We need to change our words. We need to change our actions. We need to repent and be submerged in water baptism. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit in our lives. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, na ito pong kaunawang ito, O Diyos, ay nakatili sa iyong mga anak sa lugar na ito. Na sila po, Panginoon, ay hahayo na mauunawaan po nila, Panginoon, kung bakit namin ginagawa ito, Panginoon.
dahil inuutos mo ito sa mga tunay na mananampalataya. Marami ang tatawag sa iyo ng Panginoon, Panginoon. Subalit hindi lahat ng tumatawag nga po sa iyo ng Panginoon ay papasok sa iyo langit. Ang mga tumutupad lamang, Panginoon, ng iyong kalooban. Those that are obedient, O God. I pray, Heavenly Father, dito kung aking mga kapatid dito nakinig ngayong hapon, ay magiging mga obedient na mga Kristiyano, mga tunay at legitimate Panginoon mga Kristiyano na sa langit nga po punta. Because without being born in water and the Holy Spirit, no man can enter the kingdom of God. Let it be done in the name of Jesus, that all of them, O God, be baptized in water and be baptized in the Holy Spirit. This is my declaration. This is my prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. To God be all the glory. Ngayon, magpapaalam po kami sa inyo. And then, to encourage you, kung kami po na mag-asawa ay pinarami ng Panginoon, how much more you na mas marami ang bilang sa kasimula kaysa sa amin. Ang bawat isa sa inyo, kung kayo po ay nagbigay ng inyong buhay sa Panginoon, dahil po iniligtas na kayo ng Diyos, magmamana po kayo ng kanyang kaharian, huwag niyong sarilinin yung inyong kaligtasan